Isa sa mga dapat matutunan ng isang nag-aalaga ng kambing o sa isang nagbabalak na mag-alaga ng kambing, either as a hobby or as a business, ay yung pagkuha ng vital statistics ng ating alaga. Basic na basic yon. Gaano ka basic? As a matter of factly, sa mga tao, kapag tayo may sakit pumunta sa ospital, ano ang unang kinukuha sa atin ng nurse? Vital statistics, blood pressure, yung pulso natin, chine-check nila yon. So sa mga alagang hayop, sa mga kambing, ganun din. Kailangan kunin natin ang vital statistics ng ating alaga para malaman natin kung ito ba ay nilalagnat, mabilis or mataas, mabilis or mabagal ba ang kanyang pulso, or mababa or mataas ba ang kanyang respiratory rate, no? So sa pag-aalaga ng kambing, may tatlong vital statistics na dapat na nating malaman kung ano ba yung normal at kung paano ito kuhanin. So yun ang ituturo ko sa inyo, ha. Una is yung tinatawag nating temperature, yung kanyang temperatura, kung ito ba ay pasok sa normal. Ang normal range natin dyan ay between 38.6 to 39.2 degrees centigrade. Ulitin ko, 38.6 to 39.2 degrees centigrade. Hindi dapat bumaba o lumampas doon. Hindi siya pwedeng mangurenta. Doon naman sa heart rate na tinatawag, o yung pulso niya, yung normal dyan ay between 70 to 90, no? Yung normal 70 to 90. Yun namang sa respiratory rate o yung kanyang paghinga, dapat nasa 12 to 20 yan. 12 to 20. Doon sa mga batang kambing, dumodoble. Pwedeng nagbe-20 hanggang 40 yung kanilang respiratory rate. So nabanggit ko na, ulitin ko, ha. Temperature, heart rate, at saka yung respiratory rate. Yung temperature, paano pagkuha niyan? Kuha lang kayo ng digital thermometer, o kung gusto niyo yung mercury based, no? Yung classic talaga. Ipapasok yun doon sa kanyang rectum, no? Rectal na pamamaraan ng pagkuha ng temperature. Rectal method ang tawag doon, no? Now, wag lang nyo basta-basta ipapasok sa puwitan ng kambing naman ang thermometer natin. Pakalmahin nyo muna ang kambing, dahil kapag balisa ang kambing, no? Balisa yan, naglulundag-lundag, ayaw magpahawak, nakaka-apekto yon doon sa makukuha nating temperature. Anong klaseng epekto? Anong klaseng pagka-apekto nun? Tataas. So kailangan nyo munang pakalmahin ang kambing. Huwag nyong kuhanan ng temperature ng naglulupasay ang kambing, no? Ayaw magpahawak. Pakalmahin nyo muna. Okay? So pag kalmado na siya, haplos-haplosin nyo, no? Kaya kailangan yung taong madalas nilang nakakasalamuha ang siyang kumuha ng temperatura, or kasama nyong kukuha ng temperatura, para hindi nagwa-wild ang kambing nyo. Kasi kung ikaw nga ang may-ari pero once a month ka lang yung nakikita, nako, pagka ganun magwa-wild talaga ang kambing. So pag nakalmado na, ipapasok dun sa kanyang puwitan yung temperature, and then tutunog naman yung temperature nyo yan, kung digital yan, no? After 2 minutes, and then tingnan nyo kung ito ba ipasok sa 38.6 o 39.2. Kung pasok siya, edi normal ang kanyang body temperature, wala siyang lagnat. Now, next is yung kanyang heart rate. May dalawang method akong ginagawa para makuha ko yung heart rate ng kambing, no? Pero yung madalas kong ginagamit, turo ko muna yung dalawa. Kapain nyo dito, mararamdaman nyo naman dito sa kilikili nyo dito. Ayan, dito mararamdaman nyo naman yung pintig, parang yung pulso ng tao dito sa wrist natin, di ba? Dito kambing meron dito, mararamdaman nyo yun. O kaya sa buntot, itong pakita ko sa inyo kung saan parte ng buntot dito.
dito, no? Dito sa parteng ito, yan. Hawakan nyo lang, so mararamdaman nyo yung ano dun, pintig, parang pulso ng tao. Nandun yung pintig nila. Ngayon, ang pagkuha ng heart rate, 1 minute. Bibilangin nyo kung nakailang pulso o pintig yung kambing, no? For 1 minute now, hindi nyo pakikiramdaman ng buong 60 seconds yun. 15 seconds lang. Timeran ninyo 15 seconds. Kung ilang pulso ang nabilang nyo for 15 seconds, i-times 4 lang ninyo. Dahil 15 times 4 ay 60 seconds, di ba? So kung sa loob ng 15 seconds ang nabilang yung pulso ay nasa loob ng halimbawa 12, edi 12 times 4, ilan yun? 48, no? Kung 48 siya, ibig sabihin mababa yun, no? Mababa yung kanyang pulse rate. So dapat pasok sa 70 to 90 yun, no? Ganun. Mabilis naman talaga yung pulse. Kaninang hinawakan ko doon sa angle move yan, mabilis yung pintig nun. Hindi siya 1 pulse per second, no? Otherwise di ka makakakuha ng 70 to 90 kung 1 pulse per second yan. So 15 seconds lang. Doon naman sa respiratory rate na ang normal sa ganitong edad ay 12 to 20 at sa bata ay mga 20 to 40. Mas simple lang, wala kang parting hahawakan. Pwede rin humawak, pero tingnan mo na lang ang tiyan niya. Pag hihinga ang kambing, lulubo naman yun, aalsa ang tiyan niya. So 15 seconds, timeran mo. Kasi kailangan kalmado ang kambing. Kung lakad siya ng lakad na ganyan, abay, hindi mo makukuhang maayos yung paghinga niya, no? O kaya yung ilong niya, titingnan mo naman doon, no? So kailangan 12 to 20. So same thing, 15 seconds, bilangin mo nakailang ka ba, naka 5 ka ba sa loob ng 15 seconds na pagumbok ng tiyan niya, paghinga niya, edi 5 times 4, edi 20. So pasok sa normal sa ganyang edad. So yun ang tatlong vital statistics na kailangan alam ng isang nag-aalaga ng kambing. Temperatura, heart rate at saka yung respiratory rate. Kaya kapag sumasali ako sa mga usapan, sa tanong ng mga nagpapatulong o humihingi ng tulong sa mga goat related Facebook groups, isa yan sa mga tinatanong ko. Kamusta ang temperature ng kambing? Kamusta ang kanyang heart rate? Kamusta ang kanyang respiratory rate? Kasi napaka-kengkoy naman kung magre-recommenda ka kaagad ng antipyretic, kontra lagnat, tapos hindi mo man tinanong kung ano ba temperature ng kambing, basta ka na lang nag-suggest ng ganun. Kakengkoyan naman ng ganun, no? Parang nag-assume ka agad na may lagnat ang kambing, no? So, yun lang, no? Marami kayong matututunan dun sa aking goat farming seminar na nai-record na yung video, 4 hours yun. Nandiyan sa description box yung link. Click ninyo, mag-register kayo. Pagka-register within the same day, ay magkaka-access kayo sa video. Panoorin ninyo. Lahat ng mga programa ko ay magagaya ninyo after watching that video. Kasama itong tinuro kong ito dun sa 4-hour video na yun. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.